ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba sa 1.62 milyon nitong Hunyo 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagkor, bukas na pag-usapan ng pagbuhay sa isabong. Exclusive. COMELEC Chairman nakakuha ng katibayan na wala siyang offshore bank accounts. Sa MBC TV correspondents, ama pinagbabaril sa loob ng kotse sa harap ng kanyang live-in partner, patay. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer na si Ira Villegas nakuha ang ikatlong medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics. At sa Showbiz Spotted, suwestyon ng aktres na si Agot Isidro na dagdagan ng pondo ang ibang sports imbis na puro basketball, umani ng sari-saring reaksyon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumaba sa 3.1% o katumbas ng 1.62 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 4.1% o katumbas ng 2.11 milyon na walang trabaho noong Mayo 2024. Kabilang sa mga industriyang nakadagdag sa bilang ng mga may trabaho ang construction, agriculture and forestry, wholesale and retail trade, accommodation and food services at real estate activities. Samantala nakitaan naman ang pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga employed persons mula May 2024 hanggang June 2024 ang public administration and defense, education, transportation, financial activities at fishing. Patay naman ang isang senior citizen habang sugatan naman ng isang ginang matapos sumiklab ang isang sunog sa Bacoor, Cavite kaninang madaling araw. Ang mga detalye ihahatid ni Giselle Ricafort. Isa ang patay habang isa rin ng sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa sitio Wawa, Barangay Zapote 3 sa Bacoor, Cavite kaninang madaling araw. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang nasawing senior na si Paquito Martinito, 63 habang sugatan ng isang Marlene Catalo, 53 taong gulang. Nakatakbo pa palabas ng nasusunog na bahay ang senior citizen pero inatake siya sa puso na kanya namang ikinamatay. Nasa 600 pamilya ang nawala ng tahanan at tinatayang ₱250,000 ang mga naabong ari-arian. Kwento ng mga residente, nasa kasarapan sila ng tulog nang bulabugin sila ng sigawan na nilalamo na ang kanilang mga bahay ng sunog. Nalimpungatan ng pagising ko, sabay na hakot. Yung iba namin gamit, di nga na kuha. Ano lang pong naisalba nyo? Yung mga damit lang. Blanco na kanina. Wala nang laki na po. Kasama po yung bahay ninyo sa Naabo. Walang nailigtas. Wala nailigtas kami gamit. Hinahakot na sila ng barangay para patuluyin sa iba't ibang evacuation centers sa lungsod. Nagsimula pasado 12:00 ng hating gabi ang sunog na madaling itinaas sa second alarm bago naapula mag-aalas 4 kaninang madaling araw. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, bukas naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pag-usapan ang pagbuhay sa isabong. Lumutang ang usaping ito sa gitna ng ipinapanukalang Anti-Online Gambling Act. Tutukan ang ulat ni Rovic Manuel.
Bukas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pag-usapan ng muling pagbuhay sa online sabong o e-sabong sa Pilipinas. Ito ay matapos na sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa panukalang Anti-Online Gambling Act na pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang pagbuhay sa e-sabong. Sa panayam ng DZRH kay PAGCOR Chairman Altenco, sinabi nito na bukas ito na pag-aralan ang mga dapat na gawing adjustment para dito. Pero kung sa ako tatanungin mo, Opo. Siguro wala namang masamang pag-aralan at kung sakaling merong magiging utos ay madaling maipatupad. Pero maraming dapat gawin na adjustments. Ayon pa kay Altenco, ilan sa mga adjustment na maaring gawin ay ang pagbabalik nito sa pagtaya sa mismong betting station at hindi na sa online at hindi na rin gawing 24/7 ang operations. Tulad halimbawa nung online gagawin, ang paniwala ko po dyan hindi na muna dapat online po ibabalik. Dapat siguro doon na lamang ang pagtaya sa off-cockpit betting station o yung tinatawag nilang OCBS. Pangalawa, palagay ko hindi po dapat 24/7. Ayun, isa pa yan. Oo. Hindi po dapat 24/7. So, yan ang mga maaring adjustment. Samantala, nilinaw naman ng PAGCOR na walang utos si Pangulong Bongbong Marcos na muling buhayin ang e-sabong. Didiwanagin ko lang, Mayor Deo. Opo, yes sir. Wala pong utos ang Pangulong Marcos na pahintulutan muli ang pakikilahok or pagbibigay ng lisensya sa mga posibleng gustong mag-operate ng e-sabong. Matatandaang noong 2022 nang ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng e-sabong ilang buwan bago matapos ang kaniyang termino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukas naman ang pamahalaan na pag-aralan ang posibilidad ng isang upgraded version ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Paliwanag ng isang mambabatas, dahil nakita na natin kung saan nagkaproblema ang POGO ay makagagawa ng karampatang adjustments ang pamahalaan sa posibleng pagbabalik nito sa bansa. Pakinggan natin ang ulat ni Milky Rigunan. May posibilidad na pag-aralan at ikonsidera na magkaroon ng upgraded version ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang pahayag ni PAGCOR Chairman Altenco sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed national budget. Sa hearing, sinabi ni Northern Samar Representative Paul Dasa, dapat matuto na ang gobyerno sa naging karanasan natin sa POGO at kung sakaling ibalik, gumawa ng mas magandang version nito. Sa panukalang better version ng POGO, sinabi ni Dasa, dahil may masama na tayong karanasan sa POGO na pinagmula ng iba't ibang uri ng krimen, mas makabubuo ng bagong guidelines na makatutulong sa ekonomiya. Sagot ni Tenco, sa ngayon, susundin nila ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng POGO at ang timeline ay maipasara ang ito hanggang sa katapusan ng taon. Sabi ni Tenco na ipagpulong na rin siya kay Pangulong Marcos at inatasan siya na pag-aralan ng limitadong bahagi ng POGO operations. Matatandaan sa mga hearing ng Kongreso, sinabi ng PAGCOR na bagamat mas kukonti ang mga legal POGO, sumusunod ang mga ito sa batas at pinagkukunan ng malaking revenue ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinalakas naman ng Philippine Navy ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal kaugnay ng posibleng banta ng reclamation. Ito yung matapos matuklasan ang tambak ng wasak na bahura at ng nagpapatuloy na militarisasyon ng China sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Tutukan natin ang ulat ni Ediel Parosa. Pinatindi pa ng Pilipinas ang presensya nito sa Sabina o Escoda Shoal sa harap ng pinangangabang reclamation sa lugar. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bantay sarado ng bansa ang naturang feature simula nang makita rito ang tambak na crushed corals. Hindi pa kasi batid kung tunay nga bang gawa ng tao ang mga sirang bahura. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Coast Guard at ilang Pilipinong eksperto. Sa ngayon, naratiling nakatutok sa Escoda Shoal ang Philippine Navy, nakatulong
Ikinulong ng pinakamalaking Coast Guard ship ng bansa na BRP Teresa Magbanua na nakaistasyon sa lugar mula pa noong Abril. Naroon din sa area ang monster ship o pinakamalaking Coast Guard vessel ng China, pero nanindigan si Trinidad na hindi ito may tatawag na standoff. Ginawa ni Trinidad ang pahayag kasabay ng update na nasa 3,000 hektarya na ang na-militarized ng China sa buong South China Sea, kabilang ng ilang island features na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Halimbawa rito, na-discovering Chinese military base sa Subi Reef na nasa labas lamang ng Philippine EEZ, pero pinakamalapit naman sa Pag-asa Island na sakop ng Palawan. Binabantayan din ang hukbong dagat ng research vessel ng China na Kesue Sanhao na huling namatayan sa layong 20 nautical miles mula sa Escoda Shoal. China practices confiscation of the survey data, survey results. So we have to leave it up to our government agency how to deal with hydrographic surveys or marine scientific research within our EEZ. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, may naghihintay naman na hiwalay na gantimpala mula sa palasyo ang ating gold o double gold Olympian na si Carlos Yulo. Ayon pa kay Pangulong Bongbong Marcos, hihingi ito ng payo mula sa gymnast para maging matagumpay lalo ang ating mga susunod na Olympic stints. Pakinggan natin ang report ni Lef Narciso. Magbibigay ng hiwalay na reward ang Office of the President kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na deserve ni Yulo ang lahat ng pwedeng i-alok ng sinuman para sa kanya. Pero hindi binanggit ng Pangulo kung anong ibibigay sa Filipino gymnast dahil marami na daw itong tatanggapin hindi lang sa gobyerno kundi sa pribadong sektor. Ayon pa kay Pangulong Marcos, tatanungin niya na lang si Yulo kung ano pa ang pwedeng gawin ng pamahalaan para dumami ang mga medalist sa Olympics. Naniniwala ang presidente na importante rin kay Yulo na matutukan ang kapakanan ng mga kapwa-atleta. Well, why not? Yeah, I don't see why not. He deserves everything that anybody is willing to give him. Actually, dahil may monetary reward na siya kung saan nanggagaling, ang talagang pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He has now won his 2 gold medals in the Paris Olympics. Kaya kung ano pa ang aming gagawin. Positibo naman si PBBM na malayo pa ang mararating ni Yulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman ang magandang balita mula sa Paris Olympics. Yan ay dahil nakuha na ng Pinay boxer na si Ira Villegas ang bronze medal sa women's 50 kg category. Tinapos ni Villegas ang kanyang unang Olympic stint sa 2nd pwesto nang matalo sa kamay ng kalabang Turkish boxer. Makibalita tayo kay Matchpoint Mili Borja. Ginawang makasaysayan ng Filipino boxer na si Ira Villegas ang kanyang unang beses na pagtapak sa Olympics. Yan ay matapos niya ang masungkit ng bronze medal sa women's 50 kg category at makuha ang 2nd medalya ng Pilipinas sa Paris Games. Nagtapos sa 2nd pwesto si Villegas kasunod ng pagkatalo sa kamay ng Turkish boxer na si Buzenas Çakıroğlu sa semifinals ng naturang category. Nanalo si Çakıroğlu via unanimous decision. Bagamat mabibigat ang suntok na pinakawalan ng Pinay boxer, natapatan nito ng matinding opensa at depensa ng kalaban, sapat na para makuha ang mayorya ng boto ng judges. Si Villegas na ang ikalawang Pinay na nakapag-uwi ng medalya sa Olympics. Una na si Nesty Petesio na nakakuha naman ng silver noong 2020 Tokyo Olympics. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Fetus na nakabalot sa tissue natagpuan sa loob ng CR sa NAIA.
Armed Forces of the Philippines naniniwalang sapat ang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa Today in Metro, MMDA Special Operations Head tinangkang suhula ng isang motorista sa clearing operation. Sa MBC TV Sports, Akari Chargers tinalo ang signal para manatiling undefeated. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakakuha na ng katibayan si Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na wala siyang offshore bank accounts, taliwas sa ibinibintang sa kanya. Ayon sa COMELEC official, ang katotohanan ay malalaman agad sa isang tawag lang sa customer service ng mga bangkong idinadawit sa kanya. Narito ang exclusive report ni Kyle Bulias. Nakakuha na ng kaukulang dokumento si COMELEC Chairman Attorney George Garcia na magpapatunay na hindi siya ang nagmamay-ari ng dalawang offshore account sa Cayman Islands. Tinutukoy ni Garcia ang dalawang account sa ilalim ng Scotiabank and Trust Cayman Limited at ang The Bank of New York Mellon na siyang iniuugnay sa kanya ni Sagip Artist Representative Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Garcia, madali lamang umanong kumpirmahin sa mga nabanggit na bangko ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng kanilang customer service. Alam niyo pala doon sa dalawang account, doon sa dalawang Cayman banks na pwede pong na binanggit po doon sa press con, pwede po pala mag-inquire sa pamamagitan ng ano nila, sa pamamagitan ng may center sila. Pwede mo matawagan, pwede ka mag-inquire by email. Ako po yung nakakuha na kagabi lang po. Ng inquiry at sinabi po na hindi nag-i-exist ang aking pagkatao doon at wala rin po akong account doon sa mga dalawang bangko na binanggit. Bukod dito, kailangan din umanong personal na pumunta sa mga nabanggit na bangko para magbukas ng personal savings account. Una nang sinabi ni Garcia na wala siyang visa sa Estados Unidos at kailanman ay hindi pa siya nakatutungtong sa naturang bansa. Bukas nga ay ilalantad na ni Garcia ang mga nabanggit na dokumento galing sa Cayman Island Banks. Matatandaang pinangalanan ni Marcoleta si Garcia bilang may-ari ng dalawang offshore accounts matapos naman lumabas sa kanilang verification ng pangalang George Erwin Mojica Garcia. Bagay na itinanggi ng COMELEC Chairman at sinabing kahit Batman pa ang ilagay mong pangalan, basta tama ang ginamit na account number ay papasok pa rin ang transaksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mabilis namang nakalusot sa Commission on Appointments si DepEd Secretary Sani Angara. Ang pinakahuling detalye ibabalita sa atin live ni Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mabilis na nakalusot sa makapangyarihang Commission on Appointment o CA ang confirmation ni DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Tumagal lang ng mahigit 5 minuto ang pagsalang sa kanya sa CA Committee on Education na pinamumunuan ni Senador Rafi Tulfo. Matapos na manumpa si Angara, agad nag-motion si Congressman El Rey Villafuerte na hindi na kailangan ng opening statement ng kalihim at i-endorse ng appointment niya sa CA plenary. Kasunod dito ay nag-motion din si Senador Loren Legarda para aprobahan at i-endorse sa CA plenary ang appointment ni Secretary Angara. There is a motion to recommend to the plenary for the commission to confirm the ad interim appointment of Mr. Juan Edgardo Angara as Secretary, Department of Education. Is there any objection? The chair hears none. The same is hereby approved. Idinipensa naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang mabilis na confirmation ni Secretary Angara. Ayon kay Escudero, kortesiya ito na ibinibigay sa mga miyembro ng Kamara at Senado na naitatalaga bilang kasapi ng kabinete ng Pangulo. Sa kaso ni Secretary Angara, dati siyang congressman at nakaupo siyang senador nang maitalaga siya bilang kalihim ng Department of Education. Para sa akin, dapat at tama lamang naman yon bilang kortesiya sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataong ginagawa ito by tradition.
sa mga dating miyembro, hindi lamang ng Senado, pero ng Kamara. Sa kaso, sitwasyon ni Senator Sani, ni Secretary Sani, dati siyang mambabata sa Kamara, kasalukuyan siyang senador nung siya'y inappoint ng Pangulo bilang kalihim ng DepEd. So, yung mga relasyon at kasamahan niya, nandito pa rin naman. Kaya binigyan siya ng kortesiyang yon ng mga miyembro ng Kongreso at ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na sapat ang seguridad na nakalaan para sa proteksyon ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ng kumpirmasyon na aabot sa 400 sundalo na bahagi ng kanyang security group. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang sinatahang lakas ng Pilipinas na sapat ang security detail na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sinisigunduhan nito ang pahayag ng Philippine National Police na walang matinding banta sa buhay ng Vice Presidente. Ginawa ni Padilla ang pahayag kasabay ng pagkumpirmang may 400 pang sundalo ang bahagi ng VP Security Group sa ilalim ng Presidential Security Command. Bukod pa muna ito sa mga polis na naging controversial ang deployment, makaraang pawasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil ang 75 individual. Sa ambush interview sa Campo Aguinaldo, ay pinaliwanag ni Padilla na kabilang na rito ang mga close-in, mga bantay sa bahay maging sa mag-anak at mga magiging escort ni VP Sara depende sa kanyang engagement. The PNP has already spoken about that and our chief PNP has stated that there's no problem. So enough so far, enough yung deployment in as far as AFP is concerned? Yes, no. For us kasi we perform that mission of protection from harm and embarrassment. So we will be continuing to do that mission. It's part of the mandate of the Presidential Security. Matatandaang formal na inilipat ng VPSG sa ilalim ng PSC ng Armed Forces of the Philippines dito lamang buwan ng Hulyo. Sabi ni Padilla, ginawa ito para sa streamlining ng serbisyo ng militar. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi naman po sa mga nanananghalian, natagpuan ang isang fetus na nakabalot sa tissue sa loob ng isang CR sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group, nadiskubre ng cleaning staff na si Joriel Dumlao sa cubicle ang naturang fetus. Kinumpirma naman ng medical team ng Manila International Airport Authority na isang buwang gulang na fetus na hindi pa matukoy kung babae o lalaki. Dinala na ang labi ng fetus sa NAIA Police Station 1 para sa karampatang aksyon at disposisyon. Binalikan na rin ng mga otoridad ang CCTV footage sa labas ng comfort room pero blanco pa sila kung sino ang nanay na nag-iwan sa fetus pasado alas 7 ng umaga kahapon. Tinangka namang suhulan ng isang motorista si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Strike Force Head Gabriel Go sa isinasagawang clearing operation sa Quezon City. Ang naturang motorista nasampulan ng sermon mula sa opisyal. Magbabalita si Val Gonzales. Nagalit at pinaliguan ng sermon ni MMDA Special Operations Head Gabriel Go ang isang motorista na nagtangkang manuhol sa kanya. Ito ay dahil sa gitna ng clearing operation sa kabanang Panay Avenue, Quezon City ay isang may-ari ng puting van ang lumapit kay Go para umareglo. Pinangaralan ni Go ang driver na aniya ay wag nang uulitin kung nasanay man ito sa bribery kapag nahuhuli sa paglabag sa trapiko. Bukod sa illegally parked vehicle na may 2,000 pisong penalty, ay magbabayad din ng tinikitan ng towing fee at multa sa unattended vehicle. Sa nabanggit ding operasyon ay sinuyod ng MMDA ang kahabaan ng Panay Avenue, Timog Avenue at ilan pang lugar na bahagi ng Mabuhay Lane. Maging ang mga sasakyan ng nagsisimba na ipinarada sa kahabaan ng Mother Ignacia Street ay hindi rin pinatawad at pinagtitikitan ng MMDA. Dahil dito'y may paalala si Go at MMDA sa mga motoristang nasanay sa panunuhol kapag nahuhuli.
Yung nakasanayan nyo na pag nahuhuli, nag-aabot, paalala po namin sa inyo to. Ang pagbibigay po or pagbibigay po ng suhol or bribery, it's a two-way thing. Pag magreklamo po tayo, pag nakukutongan tayo, pero tayo po mismo, tayo po ang nag-o-offer. So corruption is a two-way thing. So yun po yung mahigpit na pinapaalala namin, na para makatulong din po tayo na maiwasan po yung mga issues sa pangungutong. Kung nasanay po kayo na nag-aabot kayo pag nahuhuli, tama na po, tigilan na po natin yan. It's about time na magkaroon tayo ng self-discipline. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, TZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinangka namang suhul o samantala sa iba pang mga balita, nasamsam naman mula sa isang 20 anyos na sospek ang nasa higit kalahating milyong pisong halaga ng marijuana sa lungsod ng Navotas. Ang buong detalye ibabalita ni Edwin Duque. Nahulog sa kamay ng Navotas Police ang lalaking may dalang dahon ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 558,600 pesos. Kinilala ito ni Police Colonel Mario Cortez, ang suspect na si John Lehem Alfaro, 20 years old, ng Libisis Pinay Street sa Talakitok sa Barangay 16 sa Caloocan. Sinabi ng opisyal na may mga impormasyon ang SDEU kaugnay nga sa illegal na aktibidad ng suspect na umaabot hanggang nabutas yung illegal na transaksyon. Kaya nagkasa ng bypass operation ang mga tauhan ng nabutas kagabi na umabot hanggang kaninang madaling araw ang transaksyon. Matapos ang bypass operation sa Tangigi Street sa BBS Dagat-Dagatan, nasamsam kay Alfaro ang 4,655 gramo na may halagang mahigit kalating milyong piso. Lumalabas sa tala ng PDEA at PNP na wala pa sa kanilang tala na drug watch list ang suspect, pero sa laki ng inilalakong droga ay nakatakdang sampan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. May dalawang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Isa sa loob at isa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling namataan kaninang umaga sa layong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, habang ang isa naman ay kumikilos sa bandang silangan ng Luzon. Batay sa pinakahuling datos na nakalap ng Weather Bureau, wala pang direktang epekto sa bansa ang dalawang weather system at nananatiling mababa ang tsansa na lumakas sila bilang bagyo. Samantala, muling lumakas ang nagbabalik na habagat na siyang nagdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng thunderstorms sa Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, Palawan, Negros Islands, Western at Central Visayas. Habang isolated rains at localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa nalalabing bahagi ng Pilipinas, kabilang na ang Kamaynilaan. Para sa ating 3-day weather forecast, bisitahin natin ang Western Visayas, kung saan malaking bahagi nito ang makakaranas ng maulang panahon bukas, partikular na sa Iloilo City. Kaya naman huwag pong kakalimutang magbaon ng payong bilang proteksyon sa ulan. Pero pagsapit ng Miyerkules at Huwebes, unti-unti nang gaganda ang lagay ng ating panahon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Bilang ng mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos tumaas ayon sa Okta Survey. Sa MBC TV correspondents, mga bigas mula sa contract farming ng NIA sinimulan ng dalhin sa mga Kadiwa Center sa Metro Manila. Sa experts' opinion, Pomodoro Technique, epektibo nga bang pag-aaral o paraan ng pag-aaral? Sa MBC TV Sports, Akari Chargers tinalo ang Signal para manatiling undefeated. At sa Showbiz Spotted, suwestyon ni Agot Isidro na dagdagan ng pondo ang ibang sports imbis na puro basketball, umani ng sari-saring reaksyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Tumaas naman ng 36% ang bilang ng mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa pinakahuling datos mula sa Okta Research, ito ay 5% na mas mataas kumpara sa naitalang numero nitong unang quarter ng taon. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay pro-Marcos, habang bumaba naman ang mga pro-Duterte sa ikalawang quarter ng taon, batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ayon sa resulta ng tugon ng masa o TGM survey ng Okta, umangat ng 5% ang bilang ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa tala noong first quarter. Mula sa 31% noong Marso ay pumalo ito sa 36% ngayong Hunyo. Mula sa 20%, bumaba naman sa 16% ang mga nagsasabi na sila ay pro-Duterte. 31% naman ang mga sinurvey ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa o maski sa mga oposisyon. Ayon sa bilang na ito, naitalang 4 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Naitala ang pinakamataas na bilang sa Metro Manila na sinundan ng Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, 40% ng mga kabilang sa socio-economic class ABC ay kinikilala rin ang mga sarili na Marcos supporters, 37% mula sa class D at 25% mula sa class E. Gayun din, mataas rin ang bilang ng mga pro-Marcos sa mga Pilipinong edad 75 pataas na nasa 69%, habang 45% naman ang mga pro-Marcos na edad 18 hanggang 24. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews noong ika-26 ng Hunyo hanggang ika-1 ng Hulyo sa 1,200 katao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible namang masibak ang mga pulis na mapatutunayang sangkot sa pangdodoktor ng police records sa Davao City. Ito ang sinabi sa DZRH ni Police Region Office 11 o Davao Region Director Nicolas Torre III sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga sangkot na tauhan ng PNP sa umano'y pangingialam sa police blotter. Ayon kay Torre, nagsimula na sila sa administrative process upang matukoy ang kanilang pagkakasala at ang posibleng ipataw na parusa. That depends on the degree of culpability that will be found out. Pero generally, oo, kasi yan ay a falsification of public document. It's a serious crime. Pwede ka pa nga makulong din. Totoo yun. That's serious enough to merit this investigation. Tala sinimulan ng dalhin ng mga bigas mula sa contract farming ng National Irrigation Administration o NIA patungo sa mga Kadiwa Center dito po yan sa Metro Manila. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kasalukuyan ng dinedeliver sa Kadiwa ng Department of Agriculture para ibenta sa mga Kadiwa Center ang mga bagong ani ng bigas mula sa mga contract farmers ng Central Luzon o ang Region 3. Ang mga farmers group sa ilalim ng National Irrigation Administration na mga Irrigators Farmers Cooperative at tinawag itong Bagong Bayaning Magsasaka at NIA tungo sa makabagong Pilipinas. Ang mabango at masarap na bigas ayon kay Region 3 Director Engineer Josephine Salazar aabot sa nasa 2 truck ng mga bigas at kasalukuyan nang idinedeliver ng mga contract farmers at ito ay mula sa Bulacan na dadalhin naman sa Kadiwa sa Metro Manila para maibenta ng mas mura sa presyong 29 kada kilo. Matatandaang ipinangako ng Administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at NIA Administrator Ed Gilier ang murang bigas para sa mahihirap na pamilya, lalo't nasa gitna tayo ngayon ng inflation ang ating bansa. At pangunahing tinamaan ay ang presyo nga ng bigas. Inaasahang unti-unti nang bababa ang presyo ng bigas ngayong katapusan ng Agosto dahil nga ang ilan sa mga magsasaka ay aani na at padating na rin ang inangkat na mga imported na bigas. Ang Region 3 ay isa sa mga sumuporta sa naturang programa ng NIA. Nasa 1,500 hektaryang palayan sa Bulacan ang nasa ilalim ng contract farming habang
Una ng nakaani ng palay ang nasa 100 hektarya na mga sakahin ng palay dito nga sa bahagi ng Bulacan. Hanggang sa katapusan, inaasahan ang dagsana na pag-ani ng mga contract farmers. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Nalansag ng Police Regional Office Cordillera ang 2 potensyal na private armed groups o PAGs at mahigpit na binabantayan ng 5 iba pa sa lalawigan ng Abra. Sinabi ni Procar Regional Director Brigadier General David Peredo Jr., 34 na miyembro ng 2 grupo ang pumayag na sumuko at isuko ang kanilang baril sa PNP. Binigyan din ng opisyal na walang private armed groups sa Cordillera, subalit may mga natukoy na potential groups na patuloy nilang sinusubaybayan, partikular sa lalawigan ng Abra. Anya hindi naman sila nagpapabaya, lalo na't may na-monitor na sila na pananatili ng mga naturang grupo. Sinabi naman ni Colonel Damian Orsim, hepe ng intelligence group ng Procar, may inisyal na siyam na potential PAGs sa 8 bayan ng Abra. Kinabibilangan nito ng 50 miyembro. 34 sa kanila ay sumuko at 14 na baril ang kanilang isinuko. 3 ang namatay at meron pang 16 na nanatiling miyembro ng PAG. Kaugnay nito, sinabi pa ni Peredo na magtutungo siya sa lalawigan ng Abra para makipagpulong sa mga kilalang politiko para hanggat maaga ay maibsan ang namumuong tensyon bago muling maghain ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre ang mga tatakbong opisyal para sa susunod na halalan. Ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay sa pamamaril ang biktima na nakilalang si Tony Joe Coquia, 33 anyos, residente ng Barangay Libsong, West Lingayen, habang ang suspect ay kinilalang si Billy J. Diaz Esguera, 24 anyos, land surveyor at residente ng Paras Street, Bunuan, Lisit, Dagupan City na mabilis na tumakas. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, nagtagpo sa Baywalk sa Barangay Baybay Lopez ang suspect at biktima para pag-usapan ang hindi nila pagkakaunawaan at dakong alas 6:45 ng gabi. Natapos ang pag-uusap nila at nang makasakay na sa kotse ang biktima, sinundan ng suspect at binuksan ang pintuan sa driver side at malapit ang pinagbabaril na ito'y nasaksihan ng live-in partner niya na si Jessica Binluan at isa pa nilang kaibigan na kasama sa kotse nang mangyari ang insidente. Agad namang nadala sa ospital ang biktima na idineklarang dead on arrival ng attending physician. Dating alitan ang nakikitang motibo ng mga investigador sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na bibigyan niya ng pagkakataon ang bagong itinalagang Davao City Police Director na si Police Colonel Hansel Marantan na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtiyak na magampanan niya ang kanyang mandato na garantihan ang kapayapaan at seguridad ng lungsod. Ayon kay Duterte sa kanyang State of the City Address Martes, Agosto 6, 2024 na hindi niya aprobado ang appointment ng kontrobersyal na pulis. Ito'y matapos magtalaga ang Philippine National Police o PNP ng 3 police colonel sa loob lamang ng isang araw na humalili sa papalit, habang puno rin ng kontrobersiya ang pagtalaga kay Marantan dahil sa pagkakasangkot nito sa 2013 Atimunan Massacre. Sa kabila nito, sinabi ni Mayor Basti Duterte na hinamon niya ang hepe ng DCPO na tiyaking magpapatuloy ang kapayapaan sa Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong balik eskwela na naman ng mga bagets, paniguradong marami na naman ang naninibago sa pag-aaral at paggawa ng academic tasks, lalo't galing tayo sa bakasyon. Pero alam nyo ba na may isang sikat at madaling paraan para ma-boost ang productivity natin hindi lang sa eskwelahan, kundi effective rin sa mga empleyado? Kung ano yan, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Pomodoro Technique, epektibong paraan ng pag-aaral ayon sa eksperto. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na
Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. Samantala sa mundo ng volleyball, nananatiling undefeated ang run ng Akari Chargers sa 2024 PVL Reinforced Conference. Yan ay matapos nitong talunin ang Signal HD Spikers in 4 sets sa pangunguna ng kanilang import na si Oli Ocaro. Ang mga detalye ng laro tinutukan ni Matchpoint Billy Borja. Tinuldukan ng Akari Chargers ang unbeaten run ng Signal HD Spikers sa Pool B ng 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Aabante sa second round ng Chargers with perfect 5-0 record, habang ibinigay naman ito ang 4-1 slate para sa HD Spikers. 4 na sets lang ang kinailangan ng Akari para manatiling undefeated. Sa pangungunayan ng import na si Oli Ocaro, delivering 24 points on 22 attacks, 1 block and an ace. Hindi rin nagpahuli sa scoring ang veteranong hitter na si Ivy Lacsina with 14 markers. Sa second round, maglalaro ang Chargers, Signal maging ang Capital One sa Pool D, kung saan ito makakatapat ang bottom 3 teams ng Pool A sa panibagong single round robin format. At yun ang mga latest sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hati naman ang opinyon ng publiko sa suhestyon ng aktres na si Agot Isidro. Ito'y tungkol sa usaping pondo para sa mga atleta. Imbis kasi na puro basketball lang, nakilalang paborito ng mga Pilipino, bakit anya hindi na lamang sa ibang sports maglaan ng dagdag sponsorship at dagdag pondo? Ang pahayag ng aktres at tugon ng netizens, tinutukan sa Showbiz Report na ito. Umani ng sari-saring reaksyon online ang post ng aktres na si Agot Isidro matapos ang matagumpay na laban ni Golden Boy Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Tanong kasi nito, sa ngayon ba kasi pwede na raw bang bawasan ang sponsorship at funding ng basketball at idagdag na lang anya sa iba pang sports gaya ng gymnastics na siyang kinabibilangan ni Kaloy, boxing na napagtagumpayan naman ngayon ni Ira Villegas na nakasungkit ng bronze medal, at weightlifting kung saan naipakita ang tunay at literal na lakas ng isang Filipina nang maiuwi ni Heidelin Diaz ang ginto sa nooy Tokyo Olympics. Agree or disagree? May sumang-ayon naman sa suhestyong ito ng aktres. Sabi nga ng isang netizen, simula na anyang mag-discover ng iba pang talents. Sa ipa ng mga ito, why not ka namang pagkalooban ng full financial and moral support ang nabanggitang Olympic sport events kung saan mas may malaking chance sa anyang makapag-uwi ng ginto. Pero marami rin ang disagree dito. Komento ng mga netizen, hindi naman daw ito dapat usapin ng kung anong larangan ng palakasan ang babawasan o dadagdagan ng funding. Sa halip na bawasan ng pondo, dapat daw ay maging pantay ang alokasyon kahit anong sport pa yan. May nagpaliwanag ding at the end of the day, ilalagak pa rin ng mga sponsor ang kanilang pera sa larong may mas maraming kikitain, gaya ng basketball na masasabi niyang bahagi na ng kulturang Pilipino, gaya din ng volleyball na maraming manonood. Sa uli, napasorry naman na lang ang aktres na si Agot Isidro sa dami raw na trigger at saka ito nagbukas ng panibagong tanong sa netizen. Para sa MBC TV Network News, ito bang yung showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa pangalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.